good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 998. Today, I took part in a one-day retreat. When I was at the last conference, the priest was speaking of how much the world needs God's mercy, and that this seems to be a special time when people have great need of prayer and God's mercy. Then I heard a voice in my soul. These words are for you. Do all you possibly can for this work of my mercy. I desire that my mercy be worshipped, and I am giving mankind the last hope of salvation. That is recourse to my mercy. My heart rejoices in this feast. After these words, I understood that nothing can dispense me from the obligation which the Lord demands from me. Ngayon nakibahagi ako sa isang araw na retreat. Noong ako ay nasa huling komperensya, ang pari ay nagsalita tungkol sa kung gaano kailangan ng mundo ang awa ng Diyos. At ito ay tila isang espesyal na panahon kung kailan ang mga tao ay nangangailangan ng malaking panalangin at awa ng Diyos. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig sa aking kaluluwa. Ang mga salitang ito ay para sa iyo. Gawin ang lahat ng iyong makakaya para sa gawain ito ng aking awa. Ninanais ko na ang aking awa ay sambahin at ibinibigay ko sa sangkatauhan ang huling pag-asa ng kaligtasan. Ibig sabihin, sa panahon ng kagipitan, ang aking awa ay maaaring lapitan. Ang aking puso ay nagagalak sa kapistahang ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, naunawaan ko na walang makapagtatanggal sa akin sa obligasyong hinihingi sa akin ng Panginoon. It seems that the diary entry corresponds also to the gospel for today, the first week of Advent. Sa gospel kasi, sa gospel, it is all about the coming of the Lord Jesus. So, pinaghahanda niya yung mga tao sa kanyang pagdating, not the birth. Remember, Advent season tayo, pero ang gospel natin, pagdating niya, His second coming, not the birth. So, parang sinasabi din sa atin, ano ba iniintay natin? Kasi Advent means paghihintay, waiting, no? Wait for something. So, ano ba hinihintay natin sa Advent? We are not actually waiting for the birth of Jesus because it has already happened 2,000 years ago. We are already waiting for His second coming. So, hindi na yan yung batang Jesus. But because there is the concept of time, we can actually visualize it, the birth of Jesus, the nativity. We can actually visualize it. That it is happening at this moment. Kasi nga everything happens simultaneously. There is no time and space. But because we are here on earth and we are in the linear mode, ibig sabihin ng linear mode, no? Yung chronological. So, nagsimula sa simula nung pinanganak siya, namatay, umakyat sa langit. And so, sa ating kalendaryo, ganun din ginugili tayo linearly, no, yung sa simula. And today is also the start of another season or another time in our liturgical calendar. So, tapos na yung nakaraang taon, kumbaga, no? Sa liturgical season, it ends on Christ the King. And it would start on the first week of Advent. And today is the first week of Advent. Ang ating sinindihang kandila kanina ay ang kulay lilac na sumisimbolo sa pag-asa.
So there's hope. Anong inaasahan natin? That Jesus would come again, to save us. Those who naalala ko tuloy si MacArthur, sabi niya, I shall return. So ganun din. Si Jesus, babalik siya. He shall return to save us. Pagbabalik, ang isang pagbabalik na ang dala-dala ay pag-asa na tayo ay maliligtas. So would that be the end of the world? Yun yung pinaproject sa gospel, no? Parang may mga mangyayaring hindi mapuputi. And weeks back, no? Yung mga signs, we saw the signs, no, in heaven. Iba nga natakot because they saw the sun or the clouds, the sky turning red. Yung pagiging pula ng langit kapag ano daw yun, no? Kapag sa umaga, yun ay nagbabadya ng ah, delubyo o ng isang malaking bagyo, a storm. At surprisingly, hindi naman naging ganun katindi si Pepito, no? Kumbaga, kung paano siya pinoportray, in-announce, finorcast, hindi naman naging ganoon. So I think it's all because of our prayers, no? Ah, parang yung vision ni Faustina, nakita niya yung anghel ready to give the the verdict, no? Handa nang ibaba ng anghel, ipatupad ng anghel ang hustisya para dun sa bansang yon. But because of Faustina's prayers, na itinuro ni Jesus din sa kanya, no? Si Jesus mismo ang nagturo sa kanya. Dasalin mo ang chaplet para maghupa ang galit ng aking ama. So, Faustina prayed the chaplet uh, consistently and continuously hanggang sa humupa yung galit ng ama. So, parang ganun din yung naganap sa atin noong nakaraan. Parang husto naman na, no? Sunod-sunod na bagyo. Talagang yung panalangin natin, abot na ang luha natin sa langit, no? Yung luha natin, yun na yung panibagong tubig. At tininig ng Panginoon ang ating panalangin. So, sa kabila ng mga nakahindik-hindik na forecast, may mga pangitain pa, vision sa langit, no, talaga nakakatakot din. So, our prayers kept us, saved us, and kung yun man ang galit ng ating Ama, na paglibag ng ating mga panalangin ang galit ng ating Ama. So, in this entry, Faustina heard the words. Ano to no? Yung may retreat, it's not Advent kasi mga March na ito or last day of February. No date na nilagay. But it was on that day kasi every day may entry naman si Faustina and I think the last entry was February 28. So this may be February 28 or March 1 already in 1937. They had a retreat. No, hindi ko na check if this was already Lenten season. No, but if it's not Lenten season, the retreat was having a priest talking about God's mercy. And Faustina suddenly heard the voice in her soul, no? No one heard it. Siya hindi rin yan audible sa kanya, no? I mean, using the physical ears. Kasi sabi nga niya, I heard a voice in my soul. And the voice said, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para sa gawain ito ng awa. Nais ko ng aking awa ay sambahin dahil ibinibigay niya sa sangkatauhan ang huling pag-asa ng kaligtasan. Last hope of salvation. At yun na yung kanyang awa. Bago siya dumating bilang isang makatarungang hukom, siya muna ay darating bilang isang maawaing tagapagligtas, merciful Savior. Nandito na siya actually. Dumating na siya. Kaya lang marami sa atin, hindi naman siya nakikita.
hindi marami, no? As in, 99 point something percent of uh, people around the world do not recognize that the Lord has already come. Dumating na siya. Bakit hindi ito nararamdaman, nakikita ng karamihang tao? Because the people on earth are so busy in life, concerned so much, the people are so much concerned about the, the all the temporary things here on earth. Lahat ng mga bagay na yan, pansamantala dito sa lupa. No, so maaring ito ay pleasures of the flesh, maaring biyahe ng biyahe, no? All the good things in life. Maari rin naman na trabaho, no? Working 7 days a week, no? For how many hours a day. Pero maaari din naman na nalulugmok sa lungkot, sa napakaraming problema. Ay iyon, all those things are also about or our concerns here on earth. So, all those things are also temporary. Yung mga struggles, problema, yung mga bills na hindi mabayaran, mga utang, ganyan. So, both the positive and negative aspects of life here on earth. Kaya hindi nakikita, hindi nararamdaman, hindi na-realize that the Lord is already here on earth. Nandito na siya, nakabalik na siya. So, marami naghihintay pa rin in waiting mode. Eh, yun pala, nakalagpas na. No? Nakalagpas na yung hinihintay. Kasi nga, and I refer this to those people in the church, no? Kasi tayo talaga sa simbahan naghihintay. Kaya lang, marami pa rin, even in the church, mali pa rin yung hinihintay. Kasi nga, malamang nalagpasan na, hindi niya nakita. Nandun na sa kabilang kanto si Jesus. Nandun na siya kasi nandun na yung tumutulong na siya doon sa mga tao doon sa kabilang kanto. Kasi yun naman si Jesus no? He's helping people, reaching out. And that may be a person na galit siya, no? Isang tao na hindi niya gusto, naiinis siya, kasama niya pa sa simbahan. Now that person is already there at the other side of the street, at the corner of the street, helping people in that street. But because the frame of reference ng mo or ng taong ito ay yung physical na makita niya si Jesus at nakita niya yung signs na dumarating talaga siya. So, hindi niya alam na yun palang dumaan sa harap niya, na kagalit niya or naiinis siyang tao, yun pala si Jesus. Jesus was in disguise, no? Dumaan sa kanya, dahil galit siya, di pa niya napapatawad, di niya recognize. And that person went to the other side of the street helping people, doing things not to save people. Kasi yun nga that's the work of Jesus, to save people. So baka kayo ganun din. Ngayon ay Advent season, baka ang inihintay niyo pa rin ay si Jesus sa sabsaban, yung kanyang birth, no? Yung kanyang kapanganakan. Walang problema. Baka kasi ganun pa lang ang level mo. No, yung infant Jesus pa rin. No problem. Kasi nga iba-iba tayo ng level. Or baka naman ang hinihintay mo ay ang Kristo na nabuhay na maguli or the divine mercy. Kaya lang baka hinihintay mo naman ay yung parang actual, no, na makikita mo. But the most advanced soul is the one who has already witnessed Jesus, who is already here on earth, at nakikita niya si Jesus sa kaniyang kapwa, sa lahat ng tao, sa kapatid niya, kagalit niya, kaaway niya, sa taong galit sa kanya, sa mga taong nagkalat sa kalsada, sa mga batang namamalimos, no, doon sa mga nasunugan, binaha, binagyo. No? Yun yung advanced soul. Nakita niya na si Jesus ay narito na at nakikiisa
sa gawain ni Jesus ng pagliligtas. Again, Jesus said, I desire that my mercy be worshipped, and I am giving mankind the last hope of salvation, that is recourse to my mercy.